gusto nilang ipamuka sa taong bayan. Pero mulat at gising na ang taong bayan ngayon hindi na basta maniniwala sa kanila. Dahil mga kababayan, kung tutuusin, kaya may matinding problema ngayon na pinagdadaanan ng ating bansa ay dahil po yun sa nakaraang administrasyon. Bakit? Unang-una, lumobo yung napakalaking utang ng Pilipinas. Pangalawa, mga kababayan, yung kriminalidad talagang mas lalong lumago dahil nga sa pagpasok ng Pogo dito sa ating bansa. Mga kababayan, at dahil nga dun sa isyo ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na bato ni Michael Yang at nitong sina Pulong Duterte at nitong sina Manscarpio ayon kay Jimmy Guban. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, yung mga sinasabi nitong si Cardema na accomplishment ni Duterte na dinurog yung mga durugista, isang malaking kalokohan yan. Dahil kung talagang nadurog ang mga durugista, mga kababayan, di sana wala nang ipinagbabawal na bato ngayon, di sana wala nang kriminalidad. Mga kababayan, ano po? Anyway, at sana walang lalabas na issue na pinepeke, mga kababayan, yung mga kriminalidad dyan po sa Davao City. Di sana hindi nakakulong ngayon etong si Kibulok. At isa pa yan, mga kababayan, di ba, pagdating sa issue ni Kibulok, tahimik sila. Pero, pagdating sa pagpuna nila sa gobyerno, maiingay sila. Siyempre, mga kababayan, pagka nga naman ikaw ay nanalo lamang at naging politiko lamang dahil sa mga Duterte, talagang gagawin mo ang lahat. Kahit sumipsip ka pa ng sumipsip ng paulit-ulit kay Duterte, mga kababayan, gagawin mo, wag ka lang mawala sa politics, mga kababayan. Ano po? Anyway, mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa mga kababayan, dito po sa isa pang topic na nakita natin na kung saan, mga kababayan, ayon po dito sa Asenso Manileño, mas pinaganda at pinahusay na emergency room ng GAT Andres Bonifacio Medical Center, isang hakbang patungo sa mas mabilis at mas epektibong serbisyo medikal para sa mga mamamayan. Ang programa ay pinangunahan ni Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo ang pagpapasinaya sa bagong pasilidad na tinitiyak na magbibigay ginhawa at kaligtasan sa bawat pasyente ng Asenso Manileño. O baka sabihin na naman, mga kababayan, nitong mga taga-suporta ni Isko Moreno na yan ay proyekto ni Isko Moreno na ipinagpatuloy lang at tinapos lang, mga kababayan, ni Mayor Hani Lacuna. Yan po, mga kababayan, ay mga proyekto ni Mayor Hani Lacuna na ngayon ay mapapakinabangan na ng marami sa mga kababayan natin dyan sa Manila. Ano po, ngayon punta naman po tayo dito pa sa isa na nakita po nating topic na kung saan, mga kababayan, kahit sobra na yung mga paninira ng mga vlogger ni Isko. Kasi yung iba sa mga vlogger kasi, mga kababayan, ni Isko, mga DD shit. Kaya expected na natin na talagang dudurugin nila yung mga politiko na sumusuporta kay PBBM, mga kababayan, at pipilitin nila na ang may panalo po nila ay yung mga politiko na sumusuporta dito po kay Duterte. Ngayon, mga kababayan, eto, basahin natin etong galing naman sa lokal. Sabi po dito, wait lang, yan. Mga residente ng port area nabigyan ng libreng konsulta, gamot, pagkain, trabaho at iba pang serbisyo sa Kalinga sa Maynila. So, ibig sabihin, kahit na sobra yung paninira kay Mayor Hani Lacuna, tuloy-tuloy pa rin at dire-diretso pa rin po yung pagtulong niya sa mga kababayan natin dyan sa Manila. Sabi pa dito, nabigyan ng libreng konsulta, dental at optical services or service, merienda at iba pang serbisyong diretso sa tao ng mga Manileño sa Port Area District 5. Muling inilapit ni Mayor Hani Lacuna, Pangan at Vice Mayor Yul Servo Nieto ang mga serbisyong hatid ng Maynila sa City Hall sa mga mamamayan ng Barangay 650 sa Railroad Drive Port Area District 5 ngayong ika-13 ng Nobyembre taong 2024 sa ilalim ng lingguhang Kalinga sa Maynila, serbisyo at job fair. Nagbigay ang lokal sa pamahalaan or pamahalaan ng iba't ibang serbisyo ng libre sa kabilang mga sa kabila ang libreng check-up at gamot, libreng optical check-up at eyeglasses, fasting blood sugar test, ECG at blood typing. Nag-alok din sila ng libreng pagpoproseso ng police clearance at mga ID application o renewal para sa senior citizen, PWD at solo parents. So ibig sabihin, yan yung mga ginagawa, mga kababayan,
ni Mayor Hani Lacuna para babain yung kanyang mga nasasakupan mga kababayan at para paglingkuran yung mga taga Manila. Sabi pa dito, kasama rin sa programa ang mga konsultasyon tungkol sa mga isyo sa kuryente, tubig, building permit, parking, basura, mga katanungang legal, pati na libreng notaryo. Mayroon ding dalang pagkain ng pamahalang lungsod para pagsaluhan ng mga dumalaw sa programa, lalo na ng mga lumahok sa job fair kung saan marami ang umuuwing may trabaho na dahil sila ay hired. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. So ngayon, ang pinapalabas kasi nitong si Isko Moreno, mga kababayan, hindi ipinagpapatuloy yung kanyang mga programa at hindi nagsiservisyo, mga kababayan, sa Maynila etong si Mayor Hani Lacuna at pinababayaan yung mga Manileño. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, si Mayor Hani Lacuna kasi ay hindi katulad ni Isko Moreno na kapag ka lumalabas, kailangan nakablog pa, kapag ka gumagawa ng kung ano-ano man, mga kababayan, or nagmumura sa mga kababayan natin dyan sa Manila, kailangan nakablog pa. Kung titingnan natin, mga kababayan, eto is makikita lang natin sa mga pahayagan, sa mga balitaan. At hindi katulad nung ginagawa ni Isko Moreno dati na talagang kada may pupuntahan lang ng kaunti, kailangan nakablog pa para mapabango yung pangalan niya. So ngayon, mga kababayan, eto yung isang patunay na kahit sinisira, mga kababayan, ng mga vlogger ni Isko Moreno na mga DD-shit, etong si Mayor Hani Lacuna, diretso pa rin po yung pagtatrabaho niya para paglingkuran ang mga taga Manila. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo hingil sa mga naging pahayag nitong si Cardema na parang ang dating tinuturing niyang Diyos etong si Duterte at etong si Sara Duterte? At ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil po sa naging sagot ni Congressman Acop at ni Congressman Barbers dito po sa naging pahayag nitong si Cardema? At bago po tayo pansamantala magpaalam, mga kababayan, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento. Anyway, ay shoutout kay kay Kuya Giner de la Cruz, long time no see. Ayan, kay Jesse Arce Scott Traitor with Doc Willie. Yes, pinabayaan niya si Doc Willie Ong nung panahon ng 2022 presidential election. Anyway, shoutout kay Inay Lizagon, kay Ma'am Chay Cheer, kay Tol Balais the Great, may galab shoutout kay Ma'am Lori Mamawag, may galab shoutout ng napakasarap. Kaya nga kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba? Napakinggan nyo ba yung statement ni Doc Willie Ong nung panahon, mga kababayan, na nakakaramdam siya ng matinding sakit? Di ba dapat may isisiwalat siya about dun sa ginagawa ng mga politiko? Kaso nga lang ang problema, hindi niya nasabi yon. Pero kung makikita nyo sa mga naging pahayag po niya, talagang masamang-masama yung loob niya. Kasi unang-una, napabayaan siya nung panahon ng 2022 presidential election at hinayaan lamang po siya ni Isko Moreno na dumanas ng matinding bash. Alam niyo ba, kung tutuusin, dapat hindi mababatikos si Mayor, etong si Doc Willie Ong kung ipinagtatanggol lang sana nung mga vlogger ni Isko Moreno. Pero mas piniling ipagtanggol nila etong si Sara Duterte kaysa suportahan etong si Doc Willie Ong. Kaya kung makikita ninyo, sobrang sama ng loob ni Doc Willie Ong sa nangyari sa kanya. Pero anyway, mga kababayan, comment below na lamang po